sa Philippine Statistics Authority, bumilis ng 4.4% ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ng Hulyo sa pinakamataas na antas ngayong taon. Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa market ng Manila sa kabila ng umiiral na price freeze. Ang paliwanag ng ilang namimili sa market. Sa unang balita, live ni Riza. Aaron, sa kabila ng price freeze na ipinairal dahil sa pagdeklara ng state of calamity sa Metro Manila, tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ating itanong, ano nga ba ang mga tumaas na presyo ngayong taon? Na ano po yung mga nagmahal na bilihin? Yung ano po, mga araw-araw po. Yung bigas, karne ng baboy, mga gulay din, tumaas din. Thank you po. Ano po yung mga bilihing nagmahal po? Bigas, karne, itlog, alak, lahat na po, bumimahal lahat. Thank you. Tignan mo yung presyo ng gas, tumaas na naman, no? Palagi na lang. Check nga natin yung presyo ng kuryente at tubig kung tumaas din. Ano ba yan? Tignan mo pati yung presyo ng kuryente at tubig, tumaas. Check nga natin. Ano ba yan? Tignan mo. Tumaas na. Good day, Rizalya. I am Luis Eden P. Benito from H11 and I'm here at Altura Market. At ngayon ay tatalakayin natin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan. May kapanayam natin ang mga nagtitinda upang malaman ang kanilang opinion at kung paano ito nakaka-apekto sa kanilang negosyo. Tara guys, sumali ang kapanayam ng tindera dito. Maaari ba kayo na interview sa kayo para sa ating ano pagtaas ang presyo ng mga bilihan? Aming katanungan natin, ilang taon na po kayo nagtitinda dito bilang years na po yun. Ano lang po sabi mo sa mga pagkakambili at mga pamilya? Sa pagkain ng sandali. Kami po yung parang mabahal sa Na tumataas na yung presyo, na tumataas, sa tingin nyo, ano po masasabi nyo sa ganun? Oo, ang hirap, pag mother ka na talaga. Kailangan mong magtipid, hindi na, syempre tataas ng mga bilihin ngayon. Kailangan ng tipid ng magulang. Andita Zelda. Ilan po anak niyo? Apat. Per ano po ngayon? Ano po masasabi mo sa inflation rate ngayon? Masyadong mataas ng bilihin. Afford niyo po po ba? Nakaya naman. Afford pa naman. Kaya lang, unlike ang nakaraan, hindi naman sumobra. Magmula nung impulse market. Inflation is the gradual increase in the cost of products and services throughout an economy. This means that the money's purchasing power falls since more money is required to purchase the same quantity of products and services. The inflation rate is the average percentage change in a broad price index such as the Consumer Price Index. Inflation can be induced by a number of variables, including a rise in the money supply stocks, and changes in inflation expectations. The Philippines' overall inflation rate fell to 3.3%
from 4.4% in July 2024. This reduction was principally caused by a slower annual increase in food and non-alcoholic beverages, which climbed by 3.9% in August compared to 6.4% in July. The transportation industry also contributed to the downward trend with a 0.2% annual reduction in August. However, during the month, the index for housing, electricity, gas, water, and other fuels increased by 3.8% year-on-year. In August, the top 3 commodity groupings contributing to overall inflation were food and non-alcoholic drinks, housing, water, electricity, gas, and other energy sources, restaurants, and lodging services. In 2024, the Philippine government implemented several measures to combat inflation, which has been driven by various factors including global supply chain disruptions and weather-related issues affecting agricultural output. The Banco Sentral ng Pilipinas, BSP, raised interest rates to curb inflation and later made slight cuts to avoid stifling economic growth. The BSP is maintaining a cautious approach to monetary policy to stabilize prices, and the government extended the temporary reduction of tariffs on essential goods like rice, pork, and corn as part of Executive Order 171. Inflation means price increase. Iba-iba ang dahilan ng pagtaas ng presyo. Sa Pilipinas, ang pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng presyo ay imbalance sa supply and demand ng pagkain, kuryente at transportasyon. Dahilan yung pagtaas ng global fuel prices kaya tumataas ang bayad ng kuryente at pamasahe. In foods, hindi confident yung merkado sa supply ng pagkain at tumataas din yung ibang cost ng mga producers. That's why price increase.